So magandang araw kabola. Sa video nito pag-uusapan natin kabola top trade assets po ng apat na teams na na-eliminate na kabola, and then a lot of things around the league kabola, and pag-uusapan natin ang iyong paborito, ang paborito ng kaibigan mo na si Mr. Longbam. So mga hindi pa nakasubscribe, pakipindot naman po yung subscription button. Comments muna tayo ng mga fans. Malyari, Mascarinas, pa-shoutout naman Idol, thank you so much. I will agree na KD will be a Lego soon, sabi niya. Then Joel de Guzman, shout out Idol from Jeddah, Saudi Arabia. I hope nag-ingat po kayo dyan kabola. And LA35 sabi naman ni Paulo Felix, kabola, dito na tayo kabola, dito muna tayo kay Mr. Longbam, no? So nakahanap na naman siya ng kanyang liga, and now it will be NBL Pilipinas, doon naman po maglalaro. Ito po si Mr. Longbam. So kung na-piss nyo siya kabola, doon nyo po siya hanapin, no? Sa paliga po sa NBL kabola. For me naman, I'm still interested to see kung ano po maging impact niya doon, di ba? Kasi napadami niya yung viewers, so naglaro po siya doon sa isang liga kabola. Tignan natin kung magagawa niya ulit ito sa NBL. By the way, congratulations po kay Kiefer Rapena at kay sa girlfriend niya na si Diana kabola. So karoon sila ng baby. Let us hope na matangkad ito, and then of course na sporty din, diba? Future of Philippine basketball. Now, kung nagtataka kung bakit po yung team manager kabola ng TNT na si Coach Cholas Lastimoso kabola, may championship yan, hindi po umuupo doon sa mismong bench kabola, kundi nasa likod siya. Dalawang rason daw yan. First, yung sa perspective daw, iba daw kapag doon ka nakaupo sa may bleachers kabola. And then pangalawa, of course, ina-avoid niya rin daw kasi na kumbaga magkaroon ng mga altercations with the referees. For me naman kabola, wala namang issue dito kabola, diba? So kanya-kanyang mindset lang din yan at take advantage kung anong meron ka. Now dito na tayo, no? So we will suggest po the top trade asset ng apat na teams sa Blackwater, Converge, Magnolia, and Meralco. May say top trade asset, kumbaga ang ating po pinupunto dito, kapag ito trade din na with the current po na stage ng team kabola, kung ano po yung ginagawa ng team kabola or current level ng team kabola, kumbaga ito yung may pinakamagandang i-trade nila kabola, with what will happen kung na-trade po ito. For Blackwater, that will be Justin Chua. Baka hindi nyo pa alam, no? Si Justin Chua po nasa Blackwater Elite. For me, Chua, of course, veterano na yan. The age is hindi in line sa age po ng Blackwater. Kung tirin mo sa yung Blackwater Elite, they are basically building around two young players. That's Bearfield and ito nga pong si David Cabola. So, Chua, age-wise, medyo hindi po in line. And then, of course, pwede rin naman siya matrade kasi meron silang mga younger pa po na big man that they can give minutes to. Isa nga po dyan si Clifford Hoppy, and of course si David din mismo kabola, kasi Shua po dito. For Converge, another big man, that will be Cheo Ambohod kabola. So ito naman medyo madali lang intindihin. Of course super loaded, no? So big man rotation na po ang Converge with Baltasar there and Arana kabola. Basically these are your two main big man now for the next 10 years. Pwede mong isipin po na gawin kabola. Then may Brian Santos ka pa kabola, diba? So madami, no? So siksik liglig ang big man rotation nila. So ang buot, yan yung madaling i-offer po ngayon ng Conversion. Magnolia, I will go still with Calvin Abueva. So Abueva, of course, superstar yan, super popular, diba? Si Calvin Abueva kabola. So Magnolia can take advantage of that. Of course, what they want is to compete kabola. So they can trade Abueva for a player that fits better for them kabola. So tingin mo si Abueva currently, in a way kasi same sila ng position and role ni Lucero kabola. And Lucero is their future kabola. So because of that kabola, and of course the reality that they can take advantage of his popularity to get a good trade, isa Abueva po yung nilagay ko dito. Now, Meralco, for me, that will be Chris Banchero kabola. So, si Banchero, first, they have a very loaded guard rotation kabola, diba? So, with that loaded guard rotation kabola, I think hindi nila masyadong mararamdaman yung just in case i-trade nga po nila si Banchero. And I do believe kabola also that madami po makagusto na makakuha kay Banchero kabola because of the image, because of the looks kabola, marketing na may dadala niya. So, yun yung peniting advantage ng Meralco in trading him and getting something that fits them better. Kababal, sa palagi mo, ito ba yung top 4 trade asset po ng team na to? Comment na po sa baba.